kilala mo yung nakakasalimuha mo. So, start tayo sa favorite color. Ako kasi ang paborito ko talagang kulay ay blue. Oh, kala mo pink, no? Like all of the girls out there? Well, okay rin naman ng pink, pero mas nagugood mo talaga ako sa kulay na blue. Oo ha? Walang man lang chika kahit slight. Kung akala mo titigil ako, pues nagkakamali ka. Mahilig ka ba sa K-pop? I think you're into K-pop. Ako kasi nakakahiligan ko na rin yung K-pop. Excited ako sa 4th generation ng K-pop. Pero, I will always be a Yuway na by heart. You will always be my bias. Kaya, isa rin talaga sa pangarap kong makatravel papunta sa Seoul. Tapos, tatambay ko sa Myeongdong at magpapakasawa sa walang sawang street food ng Korea! Napakasarap. The best! Tteokbokki, sundae, mandu, bucket list. Ikaw, anong food trip mo? May paboritong pagkain ka ba? Hulaan ko na lang. Hindi ako mapanghusga, pero kung huhusgahan kita, tingin ko ang paborito mong pagkain ay... Sinigang! Oh, galing ko, no? Asim mo kasi. Or grapes! Mag-grapes ka ba? Masaging ka ba? Saging na saba, saging na senyorita, saging na lakatan, alin dun? Santol, mangga, buko, buko pie! How about tomatoes? Yep! Contrary to the popular belief, ang tomatoes ay prutas din. O diba? Hindi sayang ang oras mo na makipag-hangout sa akin dahil educational program tayo today. Ikaw, kailan ka natuto mag-drive? Ba't tayo minto? Andito na ba tayo? Ba't naman mo kasi bubong? Relax, Florence. Baka naman mahiyain lang talaga tong si Nero. So, humanap ka ng paraan para mas maging komportable siya sa'yo. Para sabihin niya yung totoo sa'yo. Hindi yung gumagamit pa siya ng mga kalapati niya. Nainida! Tay Dante! Namiss ko po kayo. Abay, ikaw ba yan? Tay Dante! Kumusta na po? Namiss ka na din namin. Abay, akala ko hindi mo na kami dadalawin din eh. Pwede po naman yun. Abay, Hiro. Sino yung kasama mo? Ako po? Florence de la Cruz po. Ako po yung cook ng mansion ngayon sa kanila. Aba. Ang babata naman ang hinahire yung chef cook doon sa mansyon. Ako hindi po. Mga professional nga eh. Wala lang po silang choice kasi wala nang gustong magluto para sa kanila. Ay, ganun ba? Ay, ako nga pala si Nida. Ito ang aking asawa, si Dante. Nakausap ko na si Don Ferrell. Mukhang excited sa chop suey na iluluto mo. Isa lang ibig sabihin yan. Bago mo makuha ang tiwala niya, isa kang mathusay at magaling na tagapagluto. True! I-claim ko na po yan kasi sa dami ng problema natin sa Earth, dapat huwag na natin dagdagan ng false humility. Tama. May puntos itong batang ire, ha? Miss no. Miss kayo po kayo. Kumusta ka na, Iho? Okay naman po. Siyempre, mana kaya, no? Tatay Dante. Oo, di ba? Ito sa'yo eh. Piniwala ka naman. Oo, dito nag-ugat yan eh. Ewan ko sa'yo. Oo. Itong areang ito, Iho, pinapataniman ng lolo mo ng strawberry. Sa isang buwan na rin pala yung dating nung punla. Kung samahan mo na lang kaya kami magtanim. Sige po, Tatay Dante. Sabihin ko po kay Lola. Ang bilis nyo naman ata. Kagaling nitong batang to. Mahusay kumilatis ng mga gulay. Tama ang sinabi ni Miss Serafika. Mahusay ang batang to. Talaga ba?
subukan nga natin. Mhm. Bakit ito naman ang pinili mo? Itong broccoli ito. Talaga po bang susubukan niyo ako, Tay Dante? Mhm. Basic lang po yan. Siyempre, kulay pa lang po. Malalaman nyo na yan agad. Dapat walang brown or yellow spots. Pagdating sa stem, dapat walang patsi-patsi na itim or puti. Tapos, pagdating naman po sa mga repolyo, dapat yung ulo niya dense and firm. Tapos sa mga dahon po, dapat malutong yun. Sa bell peppers, Maalam ka nga sa mga gulay. Kung sa prutas kaya? pagdating po sa prutas, depende yun sa prutas. Iba-iba po yung pagkilatis pagdating sa prutas. Pero usually po talaga kulay pa lang, malalaman mo na yun agad. Meron din po yung texture, malalaman mo yun tulad ng saging at mangga. Texture pa lang matutukoy mo kung fresh to. Hindi to fresh. May mga garin po na malalaman mo yun agad. Pwede rin pong sa amoy. Pareho naman pong mabango ang fresh and not fresh fruits, pero iba pa rin po talaga yung amoy kapag fresh na fresh pa ang mga prutas. Pero minsan po may mga prutas na yung panlabas, hindi mo yung matutukoy kung fresh tulad po ng pakwan, buko. Minsan kahit gaano po kaganda yung panlabas nila, pagdating sa loob, pangit na. Hindi na yung fresh. Kaya ang dapat nyo pong gawin, kakatukin niya para malaman nyo kung fresh talaga siya or hindi. Para malaman nyo yung totoo. Parang pagkilatis sa pagkatao ng isang tao. Oo nga. Totoo naman po yun, di ba? Kasi Oo. sabi po sa akin ni nanay, kadalasan, yung panlabas na anyo ng mga tao, iba raw po talaga sa kalooban nila. Kaya kung gusto niyo po talaga sila makilala ng gusto, dapat katukin niyo yung puso nila. Cheers? Cheers! Dad, isa na naman ba to sa aral ng buhay? Paano mangatok ng puso? Ganito. Sige anak, pagtawanan mo lang ako. Darating ang panahon, ikaw mismo magsasabi, tama si Dad. Dahil sa maniwala ka o hindi, makikilala mo lang ang isang tao kung alam mo ang nasa loob nila. Dad, Sarap. naniniwala naman ako sa sinasabi mo. Ang tanong ko lang paano nga kasi mangatok ng puso? Oo nga. Florence, iha, matanong kita ha. Mhm. Paano kung yung taong kinakatok mo ang puso, ayaw kang papasukin sa buhay niya? Hindi po pwede yun. Kung ayaw ka talaga niyang papasukin. Kakatukin ko, nagkakatukin, katok! Hanggang sa buksan yung pinto, ayaw buksan yung pinto, tigipain ko yung pinto! Kung kailangan ko mag-akyat bahay sa gilid, sumilip sa bintana para lang papasukin ako, gagawin ko yun! O, kung kailangan ko sumigaw, sisigaw ako, Hay! Papasukin mo ako sa puso mo! Oh, Hay! Papasukin mo ako sa puso mo! Kaya papasukin mo ako para sa gandang hindi nakakalang tulad ko! Papapasukin ka na niyan. Papasukin ako! Papasukin ako! Pag hindi mo siya mapapapasok, ewan ko na lang. Galing mo talaga.